Okay po, we're live. Kasama natin isang classmate natin, pediatrician, Dr. Ning Mariano. Magaling na pedia, close friend ni Dr. Ano, classmate ba kayo ni Dr.? Yeah, classmate. Roommate. Roommate pa. Roommate. Okay, may pumapalakpak pa. Kailangan ko ng salamin, hindi ko nakikita yung sarili ko. No, it's okay. We're live. Ang topic natin, marami kasing inuubo, nilalagnat, at may pulmonya na bata ngayon. By being a pediatrician, ano bang dapat nila alamin sa pneumonia, lagnat? Kailan serious, kailan di serious, anong gagawin? Okay. Pag po nagsisimula ng ubuhin at lagnatin ng mga anak nyo, obserbahan nyo na, nakakakain ba yan? Kasi pag wala nang ganang kumain, isang warning sign na yan, baka mamaya nagnunumonia na yung bata. Tsaka pangalawa, kung hirap na siyang huminga, lalo na sa mga babies na less than 1 year old, di ba? Yung umaalon ang dibdib at saka mabilis na paghinga. Paano nila malalaman kung mabilis o umaalon ng dibdib? Lumulubog yung sa ilalim ng dibdib natin, yung tiyan. Diba? So kailangan titignan nila yung dibdib ng bata. Yes, oo, tama. Tapos lumulubog na dun sa, di ba, nakikita natin yung yung ribs natin, di ba? Pag humihinga na lumulubog na yung mga muscle dun sa pagitan ng mga ribs, ay, senyales na yan. Tapos mabilis pa ang hinga niya, ibig sabihin, malamang. Bibilangin yung hinga sa relo. Isang minuto. Sa isang minuto, pag less than 2 years old pag neonate ang bata, pag baby pa. Dapat hindi lalampas ng 60. 60 ang hinga. Pag less than 1 month. Mga 1 to 1 month to 2 Paano months kung yan. mga 2 years old na? Ay, pag mga 40 na, di ba? 40. Mabilis na yan. 40. Mabilis na yan. Ang tinitignan mo hanggang teenagers, di ba? Hanggang teens. Actually, hanggang 19 dapat ang pedya 19. Basta hindi pa nag-aasawa, basta wala pang anak. Okay. Pero, pag ang anak natin ay nilalagnat, masyado tayo kinakabahan di ba? Yan nga pala. Paano mo malalaman kung dengue na ba to, typhoid na ba to? Okay. O mamaya COVID, anong malala? Ano bang titignan? Papa-blood test mo ba o anong gagawin? Basically, kung dengue at typhoid ang pinag-uusapan, talagang kailangan may blood test kasi. Hindi palalo na kung halimbawa mataas ang lagnat na tuloy-tuloy, 2-3 days on and off na mataas ang lagnat, yung bang umaabot ng 38.5, pataas na ganyan, mas maganda yan, dalhin nyo na sa doktor para ma-check na, makita ang maka-request na ng CBC, yung complete blood count, at saka mapa-screen na for dengue. Kasi may mga test for dengue. So, pwede sila maghintay ng 2 araw na lagnat na mataas? Pwede. Kung 1 day pa lang. Kung 1 day pa lang, kung pwede, wag na. Wag muna kasi baka wala pang makita dyan. So, pag 2 days na lagnat na mataas, papuntang 3 days, punta na sa doktor o kaya sa hospital, di ba? Sa emergency room. CBC and dengue test. Dengue test. Yung tinatawag namin dengue screening test. Screening po yun, ha? So, yung typhoid, hindi na. Tsaka na yun. Tsaka na yun kasi hindi na namin masyadong nakikita. Sa CBC, anong clues doon? Bisan pinagawa nila complete blood count. Anong clues na anong sakit? Ako masasuggest ko talaga pag nagpa-CBC, dapat maibalik sa doktor yung resulta Kasi kung minsan, yung pag-interpret kasi ng complete blood count, depende yan, dapat i-correlate or titingnan din sa itsura ng bata. Sige, sample. Like for example, yung bata ay hinang-hina na. Mahinang-mahina dahil mataas ang lagnat din, so nanlalambot na siya, di ba? Tapos lumabas ang CBC niya, mababa na ang kanyang white blood cell. White blood cell. Ang normal is 5 to 10,000. Yes, Ano yung mababa? So, kapag nagbibilow na sa 5,000, 3,000, 2,000. Kahit 4,000 yan. Ano yun? Pwede ka nang hindi, dapat tingnan mo rin syempre ang hemoglobin at saka ang hematocrit. Makikita mo kung
mataas na ang hematocrit, ibig sabihin na dehydrate na yan, di ba? Pag Okay. hematocrit tumataas, Lumalapot ang dugo. na kulang na siya sa tubig. Yes, kulang sa tubig. Mababa yung white blood cell, ano ibig sabihin? Tsaka, pwedeng viral ang ating Virus. virus. Okay. Pero ang iisipin mo doon, dengue. Yun ang Tsaka, dengue. Oo, check mo rin siyempre yung platelet count. Baka bumababa na. Okay, yan ang pinaka nakakatakot sa lahat, Yes, platelet oo. count. Mm-mm. Anong platelet ang gusto mo? 150,000 Dapat up? Oo, 150,000 and up, no? Although, syempre, kung mababa na ang white blood cell niyan, tapos mataas na rin ang hematocrit, pero ang platelet count niya, alanganin pa, nasa 180 na. Dapat, obserbahan na talaga mabuti. Ibig sabihin, Dengue yun. oo, baka nagde-dengue na. The next day, iparipit na uli yung CBC. Tapos yung platelet, babantayan every day. Oo. Yes, every day, minomonitor namin Sumasadsad yun, yan. bumababa. Bumababa. Gaano katagal ang pagbaba nun? Depende kasi sa lagnat yan, ha? Ang dengue kasi, may sarili siyang course eh. Pwedeng umabot yan ng 5 days, merong umaabot ng 7 days, meron nga 4 days lang eh. Pero, ang kailangan kong ituro sa mga magulang, sa dengue, ang pinakadelikadong time, yung time na nawala na ang lagnat ng bata. Why? Bakit ganon? Kasi yun yung time na talagang nagda-dive down ang platelet. Doon bumabagsak ang platelet sa dengue. Kasi kung minsan iisipin ng mga mami, nawala na po yung lagnat eh. Bakit po? Ba't po nagkaganyan? Biglang bumagsak ang blood pressure. Kasi hindi nila alam na sa dengue, kapag nawala na ang lagnat, yun na ang sinyales na oobserbahan na natin, babagsak na ang platelet count niyan. So, pwedeng magdugo, di ba? So, ang dengue, delikado, nakamamatay. Ilang Yes. percent yung deadly na dengue? Yung mga stage 3, stage... Actually, maliit lang naman kung tutuusin kasi di ba may 4 strains yan. Oo. Yung isang strain lang naman yung... So, pwedeng 4 na beses tamaan ng dengue. 1, 2, 3, 4. Yes, Oo. oo. Yung isang strain lang naman, yung wild strain lang naman ang medyo delikado dyan eh. Oo. So, hindi naman tayo masyadong nakakakita ng ganong kagrabe. Pero, syempre, ang uunahin natin dapat, since nilalagnat na yung bata, ang importante dyan, hydration. Dapat Okay, na-hydrate. so ano yung first aid sa bahay para hindi ma-hospital at mabuhay yung na dati napapanood natin sa mga TV. news, di ba? Oo, yes, Dami oo. namamatay, nagkukulang ng dugo. Oo, di tama. ba? So, ang unang-una, kapag nilalagnat yung bata, syempre, bibigyan natin ng pampababa ng lagnat, di ba? Paracetamol. Okay. Although, ang paracetamol, hindi niya mapapagaling yung dengue. Kasi nga may sariling course ang dengue. Kusa siyang gagaling. Pero, during the time na siya inilalagnat, dapat, every now and then, i-check nyo yung temperature ng bata. So, every 4 hours, i-check nyo kung may tumataas ba ang temperature para mabigyan ng paracetamol. Ngayon, pag may lagnat ang isang bata, ibig sabihin, siyempre pinagpapawisan niya, nawawala na yung tubig niya, yung natural na tubig sa katawan, di ba? Pwedeng ma-dehydrate. Sabayan niyo na rin ang mga oral rehydration salts. ORS. ORS, yes. Like, O kaya- yung mga Pedialyte. Pedialyte, Hydrate. Vivalite, yung mga may light. na. Mura lang yun, di ba? Mura lang naman yan. Medyo mahal yung iba, pero Kung mahirap, pwedeng asin at asukal. O- pwede rin. Pero hindi ko na matandaan ng alam ko yung Oo. halo, kaya lang minsan Hindi, 1 liter, yung salt, mga half or 1 teaspoon. 1 teaspoon. Tapos 8 teaspoons yung Oo, sugar. sugar. So, mas maraming sugar, konting salt, pero wala siyang potassium. yun nga. Yun ang Kulang. problem. Kaya nga mas maganda talaga kung oral So, ORS paano mo ang pipilitin? Kailangan inom ng inom yung bata. Ako sinasabi ko sa mami, hindi naman kailangan yung Pedialyte or yung basta yung ORS na binili mo ay hindi naman kailangang inumin kagad buo, no? Halimbawa, nakapag-prepare ka ng isang baso, hindi naman kailangang ubusin sa isang inuman 'yon. Paunti-unti, unti-unti. Kung sa maghapon, mainom niya yung pinrepair mo na isang baso, malaking bagay na 'yon, di ba? Kasi may electrolytes nakakapagpalakas ng katawan yon. So, maliban pa po yun sa yung dumedede or kumakain. Gatas.
Yes, sa gatas na ano. Na So, ano choice nila? Gatas, dumidede, lugaw, buko, ano pwede? Ako, syempre, yung main pa rin. ORS ang main. Main pa rin ang gatas. Halimbawa, yung dumededing bata. Gatas pa rin. Gatas pa rin, oo. Pero, kapag ako, tinuturo ko sa pasyente ko, kapag po nilagnat ng mataas yan, tapos pinagpawisan na, pwede nyo nang pasipsipin ng paunti-unti ng ORS para nakakadagdag dun sa, yung ininom na niya na gatas, di ba? Ilang taon pwede maggatas? Tayo naman, gatas naman hanggang ang mga bata, pinaggagatas ko kahit mga 5, 6, 7, 8, 9, 10 yan. Binibigyan ko pa rin Kahit ng gatas. 10 years old? Oo, dagdag pa rin? Dagdag pa rin ng nutrition kasi yan, di ba? Anong gatas pwede? Hindi na yung mga mamahaling gatas? Hindi na. Ako, sabi ko, kung kaya niya ng fresh milk, okay na. Kung kaya Ay, mga fresh milk o lang yung mga pwede. powdered na, na medyo mura-mura, okay na. Pwede na rin yon. Oo. So, gatas, ORS, oral rehydrating Magbigay ng solution. paracetamol. Okay. Yan. Tapos, babantayan lang na hindi lalala. Papa CBC with plate. Kung Oo. dengue yon. Kung dengue. Kaya nga Oo. dapat magpatingin sa doktor. Oo. Hindi kayo yung magre-request ng CBC, ha? Dapat doktor. Kasi yung doktor din ang mag-i-interpret nung makikita nila dun sa CBC. Siya Oo. rin ang magbibigay sa inyo ng warning. Kailangan na bang i-admit to o pwedeng sa bahay ituloy ang paggagamot. So, bukod yung mga deadly na sakit like dengue na alam natin nakakamatay, ano pa bang ibang ubulagnat na dead? Ngayon, maraming kumakalat eh. Kasi ang dami ngayon talaga. Sa totoo Oo, lang, marami talagang lumalabas na Ano flu. tong flu talaga? Oo. Trangkaso marami. Trangkaso, marami. Kasi meron ako mga pasyente na pag tinitest yung sa influenza, Positive. may nagpa-positive talaga eh. So talagang uso ngayon for the past 2 months na. Yan ang laman ng aming clinic. So, Puro pag flu, lagnat lang ang kailangan, ang gamot. para sa lagnat, syempre. Tapos kung inuubo yung bata, pwede tayong magbigay ng mga gamot para sa ubo at saka para sa sipon. Okay. Ano yung binibigay mo na para sa ubo, para sa sipon na pwede nila bilhin over the counter? Mga over the counter. Kapag 2 years and above, ang ginagawa ko usually, halimbawa, lagundi, yan, pwede yan. Lagundi, Oo, pwede. O kaya yung mga mucolytic. Mga mucolytic na Yes. mga Yes. mucolytic na gamot, yan ang binibigay namin. Yan. Tapos, pag mga bata na less than 2 years old, bihira ako magbigay ng mucolytic eh. Or 1-year-old na lang, sa 1-year-old. Bihira akong magbigay ng mucolytic. Usually, ang tinuturo ko sa magulang, kung meron silang nebulizer, mag-nebulize ng sodium chloride. Kung may nebulizer Kung may sila. nebulizer, Ito, maganda home remedy. Kung may nebulizer kayo, pwede. Kung wala, yung Walang- tinatawag nating steam inhalation, yung pinapausukan. ito, may tip si Doktora Ning maganda. Para siyang suob, pero hindi siya suob. Okay? Yes. Ano tong mas safe na steam sa bata? Oo. Turo Yung mo. suob kasi, ang pagkakaintindi ko kasi sa Oo, suob, nakaganon yung nilalagyan ng towel. Towel. Diba? Mahirap gawin yun sa baby, lalo na kung less than 1-year-old. Hindi naman kasi nakakapagsalita ang bata eh. Iyak lang ng iyak, hindi mo alam. Baka nasusunog Baka na yung... pag ginanon mo, Oo, nasunog na siya. Nasunog na yung skin kasi yung steam O, hindi siya mainit makahinga. yun na. Exactly. Oo. Tsaka mainit kasi yung steam, di ba? Oo. Pwede talagang magkaroon ng first degree burn. O kaya, Ang pwede bata. pa ang second degree burn Oo. yan eh. Kasi may nakita na ako, Oo. nag-blister. Oo. So, kaya ang sinasabi ko lang, steam inhalation, magpapakulo lang ng tubig sa isang takure. Sa takure, Okay, di ba? okay. Punuin yun. Tapos lagyan ng isang kutsaritang asin. So, para 1 teaspoon salt sa isang mga 2 liters na Oo. gano'n. Okay. Tapos, so para ka na ring magpapa-nebulize nun ng sodium chloride. Kasi may salt okay. na rin yun eh, di ba? So, ilalapit lang yung mukha, pero kita mo yung Oo, bata. dapat nakikita mo yung steam, dapat makikita mong umaakyat na ganyan. Tapos, i-try nyo muna sa sarili nyo. Kasi, para maramdaman nyo kung masakit ba sa mukha. Para at least,
yung ding layo nung mukha nung bata dun sa steam, ma-estimate nyo kung gaano kalayo. Kasi pag masyadong malapit, masakit sa mukha yun, di ba? Ang paracetamol, kailan binibigay? Anong temperature dapat? Yun nga pala. Yan ang- 38, 37, every 4 hours o Okay. 3 times a day? Sige. Nakakalito rin. Oo. Yan ang lagi kong tinuturo sa mga O sige, pasyente. ano tamang Oo, paracetamol? Sa mga magulang Ngayon nyo lang- Oo, ng Okay. mga magulang ng pasyente. Kasi lagi sabihin, Doktora, may lagnat po. Gano'ng kataas ang lagnat? 37.5 po. Hindi kami nagbibigay ng paracetamol sa temperature na 37.5. Lagi namin lagi ko sinasabi sa mga magulang ng pasyente ko, 37.8 po ang cut-off natin, ha? Pag 37.8 pataas, tsaka magbibigay ng paracetamol. Below that, below 37.8, pero pakiramdam nyo mainit, punasan na lang. Hindi na kailangan magpainom ng paracetamol. Oo, kasi 37.8 yung cut-off natin. 37.8 pataas. Ha? Tandaan nyo po yan. Ha? So, ano pa pwede? Yung mga tawa-tawa sa dengue. Okay. Let's say gusto ng pasyente o marami silang herbal na gusto na nilalagay sa tubig at pinapainom. Ako personally, pumapayag ako. Why? Kung gusto Kasi, nila. Kung gusto nila, pumapayag ako. Why? Kasi, alam naman natin sa dengue, kailangan ma-hydrate yung bata, di ba? So kung yun, kayang inumin ng bata, edi ipainom natin kasi one way of hydrating the patient. So kung sasabihin sa akin ng mga lolo, lola, gumagaling po sa tawa-tawa, hindi ko nakokontrahin yun. Basta importante, matulungan nilang uminom ng liquid yung bata. Kasi makakatulong yun, maha-hydrate yung bata. Tapos, yung bata mahilig magkumot pag giniginaw. Ano bang payo mo doon, di ba? Mataas na yung fever, nagkukumot pa eh. Hindi. Hanggang ulo. Kasi kung nanginginig ka naman, ako kasi personally, ganun, pag nanginginig ako, nagkukumot ako. Pag nanginginig ako. Pero kung hindi naman ako nanginginig at talagang mainit, huwag nyo nang balutin. Kasi lalong iinit, tataas ang temperature ng bata kung may lagnat na siya. So, kung hindi giniginaw, pero alam nyong mataas ang lagnat at uncomfortable na yung bata, huwag nyo nang balutin, nakakadagdag sa init. Pwede ng katawan maligo? nyo. Pwede naman Lagnat, maligo. may ligo? Ako, pinapaligo ko ang bata. Pwede Pag nawala na yung lagnat. Habang may lagnat, wag muna. Unless sobrang taas, yung tagte-39, nagpo-40, Wag muna. Yung takot tayong Convulsion. mag-convulsion, yun. Sabi ko, sige, pwede. Yung mga ganon. Okay. Kailan mag-antibiotic? Doktor talaga. Ay, oo. Ako talaga mahigpit ako dyan. Kasi Hindi pwede mag-remedy, di ba? Yun ang hindi problem. pwedeng itanong sa kapitbahay, hindi pwedeng itanong sa kamag-anak kung anong antibiotics yung tinake nung anak nila. Kasi iniiwasan na po natin. Mataas na po kasi yung, ano tawag dito, resistance sa antibiotics dating dito sa Pilipinas. So, gusto po nating huwag makadagdag pa doon. So, mga magulang, hanggat hindi po doktor ang nagreseta sa inyo, kung maaari lang po, huwag nyo na po munang bigyan ng antibiotics yung mga anak nyo, ha? Kasi hindi po makakatulong. Madalas po kasi yung mga simple cough and colds lang na may fever, kahit may lagnat po yan, mga 60-70%, ano yan viral lang yan, nakusang gagaling. Tutulungan lang para, supportive treatment lang po, para sa lagnat, para sa ubo, para sa sipon, ganun lang po. So, ano yung pinaka-warning signs na dadali na sa ospital? Syempre, Na kailangan na yung bata may lagnat, may ubo, anong klase na, dali na sa ospital to? pag sobrang taas na yung lagnat, na kahit anong bigay mo ng paracetamol, hindi bumababa, dalhin mo na Or talaga. parang medyo iba na yung pag-iisip. Yes. Tsaka irritable na yung bata, di ba? Yung hindi na Nagwawala na. hindi na makalakad, hindi na makakain. Tsaka isa pa yung hindi na makakain. Yan. Kasi ibig sabihin, nanlalambot na yan, pwedeng due to the dehydration na. Kaya talagang lambot na yung bata, o kaya irritable yung bata, o kaya, sabi mo nga sa ubot sipon, yung nahihirapang huminga.
Meron bang lalabas na rash na delikado sa kamay, sa leeg, something? Ano ba pinag-usapan natin sa dengue? Lagnat, di mo Sa lagnat? masabi. Mamaya, meningococcemia. Mamaya, hand, foot, okay. mouth. Sa hand, foot, ay, puso nga pala ngayon ng hand, foot, mouth. Hand, foot, mouth nga, Oo, marami. Lately, siguro Deadly ba tong hand, foot? Hindi naman. Kaya lang, ang problema kasi, yung mga may hand, foot, and mouth disease. Oo. Ang nagiging problema kasi yung mga bata na pag maraming lesion sa lalamunan, May Oo. hawa. nakakahawa yun eh. Pero ang main problem ng mga batang ganon, hindi sila makakain. Kasi masakit yun eh, masakit So, lumunok. ospital. Kuminsan, naaano talaga namin, naa-admit. Kasi hindi na talaga makakain. Kasi mahirap lumunok yun. Kaya yung mga batang mayroong ganon na lesion sa lalamunan dahil sa hand, foot, and mouth disease, sinasabi ko, wag po munang bigyan ng masyadong mainit na sabaw o pagkain. At saka wag munang masyadong bigyan ng maaasim. Kasi mahirap lumunok eh. So, mas lalong hindi kakain yung bata. Kaya yan, yung mga ganyan. Pag di na nakakakain, dalhin nyo na talaga sa ospital yan. Okay, ang ganda ng mga tips ni Doktora. Uy, palakpak daw. Okay naman magpakita dito. Galing-galing, Dr. Mariano. Oh. Sana po may natutunan kayo, ha? Bakit ang pedya ganun? Ganun, parang mabait, na malumanay. Mahirap kumausap ng bata. Di ba? Ang yung kanina itsurang OB yun. Hindi. Maliban po sa ganito talaga ako magsalita kuminsan. Pero dapat mabait sa bata. Para hindi naman matakot sa amin yung mga bata. At saka yung mga parents kasi, maganda din na, syempre nagpapanik na yung mga yan pag may sakit, di ba? Panic. So maganda na mapaliwanagan sila ng malumanay. Kasi pag tatarayan mo pa sila, nagpapanik na nga sila, tapos hindi pa maganda yung the way na ipaliwanag mo sa kanila, syempre nakakadagdag sa nila yun, anxiety nila yun eh. Okay, thank you so much. Magbabalik tayo ulit. Kita nyo kompletong tips yan. Ubo, lagnat, gamot, CBC, hanggang dulo tinuro natin. Sana po may natutunan kayo, ha? Magbabalik po kami.